Okay, mga kababayan, alam niyo nakakagulat ito kasi nga po, um, may pinahuli, may pinaarestong vlogger sa EDSA. Ngayon, hold on, passing nga konti, malamig dito sa Japan. Bubuksan ko na lang ang heater ko mamaya, pasensya na kayo. Okay, inaresto ang isang vlogger habang nagpe-prayer rally. Again, tuwing Biyernes, hindi na nga po araw-araw right? Supposedly, araw-araw nagsimula po ang pagpunta ng mga kababayan natin dyan sa EDSA nung November 26, Martes po yan. Okay, check ko ulit ang calendar, baka magkamali ako. Pero ang tanda ko po, ang unang pagdagsa ng mga Duterte supporters, at lahat naman yan, kahit Isko supporters, nandyan. Pacquiao supporters, sino po ba yung mga Lenny supporters, maraming mga dilawan dyan, may mga makakaliwa nga. Tama po ako, November 26. So, 1, 2, 3, 4. Nakakaisang buwan na pala tayo. Almost. 4 na linggo na. No? Yeah. So, bilang ako ulit, mabilisan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 20, 25. 25 days? 4 weeks. So, 4 weeks. So, 28 na eh. Ano ba sabi ko? 25? Anyway, lagpas halos 4 na linggo na, halos mag-iisang buwan na tayo dyan sa EDSA. Dapat dyan araw-araw nga yan. Kaya lang naawa kami sa mga tao, ayaw umuwi. No, wala nang ligo, nagkakaamoy na ang katawan, no, naiihi na doon sa pwesto, may iba nga pong pasintabi sa kumakain, napadumi na sa kanilang salwal kasi nahihiyang pumasok sa mall dahil nga siguro sila yung mga marilita nating kababayan nahihiyang pumunta sa mall para gumamit ng kanilang restroom. Meron naman po diyang kung puno po yung libreng restroom ng Robinsons, sa mga kababayan natin diyan na gustong pumunta sa EDSA, meron diyang may CR diyan na binabayaran ng 20 pesos. Hindi masyadong matao doon, medyo social yung CR na yun ng Robinsons. Nasa 3rd floor po yata or 2nd floor ng Robinsons Galleria. Magbayad na kayo, pwede nga kayo maligo diyan. Nagbabayad naman kayo eh. So yun na yun. Doon sa libre, wag kayo maligo. Okay? Ang alam ko doon sa binabayaran, pwede kayong ng 20. The heck? Okay. Kayong tumawag, naka-live ako pausap. Ito na nga ba sinasabi? Hold on. Huwag kayong tumawag. Okay, going back. Okay. Marami na kasing natataranta mga ate kuya. Huwag kayong matakot. Okay, hinuli ang isang vlogger na sabi ko nga, hindi naman siya malaking vlogger. In fact, sa YouTube, ang kanyang followers ay wala pang 2,000, 1,500 lang. Nung nagsimula kami sa EDSA, pinromote ko lang yung channel niya kaya siya naka 1,000 kasi kung hindi mo maaabot ang 1,000 followers, hindi ka mamomonetize. O kahit paano monetize na siya ngayon. Pero napakaliit na vlogger, di ba? Si Channel 167 po yan or Nelson. Maybe I can open his, well anyway, naipakita ko naman Hold on. Si Channel 167, okay? Napakaliit pa ng kanyang channel. Bakit siya ang hinuli? Ang daming mga kilalang vloggers na nandyan. Si Bisdak nandyan, si Serbadong Aratiles nandyan, ang mga Banateros pumunta dyan one time. Sino pa ba? Maraming mga kilalang vloggers, malalaking vloggers ang nandyan sa EDSA. Bakit si Channel 167 na ayan, mag-subscribe po kayo sa kanya ha. O, 1.5 lang, magwa 1.6 pa lang ang kanyang subscribers. Ako nga, 122,000 sa main channel. O, hindi pa naman ako ganun kalaking vlogger, pero kung ikukumpara nyo kay Channel 167, isa ako sa mga, di ba, mas malaking vlogger kesa sa kanya. Magla-live siya dapat kanina, alas 5 ng, alas 5 ng hapon, Philippine time, kasi nga every Friday nandyan kami sa EDSA. Friday ngayon, di ba? Sabi ko, atong mga vloggers na nasa EDSA, ika-cover ko sa aking live ang kanilang live coverage.
Kasi marami naman po ang nasanay ng mga Mawinians na kina-cover ko talaga every Friday yung kaganapan sa EDSA, nga lang at ako ay nasa bakasyon ngayon. Inaantay ko mag-live si Channel 167 para ma-cover ko sa aking channel din dito, sa main channel, Princess Maui 1. Hindi siya nagla-live, tapos biglang may mga tumawag sa akin, inaresto nga raw ng pulis, may nag-serve ng warrant of arrest. So background lang, I think may business partner si Nelson or si Channel 167 na nag-issue ng bouncing check na damay siya. And baka mga panahon pa yan ng August, yung bouncing check na yan. So, hindi aware si Nelson, ganon. Ang pagkakalam ko, hindi siya aware na may na-issue'ng bouncing check ang kanyang business partner. At baka hindi na nga niya business partner yan. No, kasi wala na akong nababalitaan na may company pa siyang iniintinding ganyan. Kasi medyo kahit papano si Nelson, although maliit yung kanyang channel, kahit papano, maganda naman ang trabaho niyan eh. Hindi naman siya dependent lang sa pagba-vlog. Hindi siya kumikita pa, well, monetized na siya ngayon, pero kasi sa YouTube, hanggat hindi ka kumikita ng $100 and above, hindi yan ibabayad ng YouTube. Maliit lang yung kanyang channel, sa palagay ko, wala pa siyang kinikitang $100 sa YouTube. Baka may kinikita niya sa Facebook or sa TikTok, I don't know. Pero maliit lang kasi siyang vlogger. Bakit siya ang tinarget? Ang difference ni Nelson sa ibang malalaking vloggers na pumupunta sa EDSA ay simple lang. Siya ay miyembro ng EDSA Friday Group. Sa palagay ko, tanim kaso yan, magkakalkal ng baho, ang mga bangag, ang mga buwaya at ang mga ahas ng kung sino man ang malalaman nilang miyembro ng EDSA Friday Group at gagawa nila ng paraan na magkakaso. So yun. Isinerve ang warrant Biyernes na Biyernes kung saan wala ng oras, alas 5 na ng hapon, mag-aalas 5 na, hindi na, kanina yun, dapat nga magla-live ako, naantay ko nga mag-live si Channel 167 para i-cover ko sa channel natin, hindi naman niya ako ika-copyright, di ba? Hindi nakapag-live, Biyernes na, wala ng oras para magpiyansa. Kaya makukulong ngayong gabi si Nelson sa I think sa Station 12 ng Quezon City, pero ang kaso niya or ang kanyang warrant of arrest yata ay Makati, sa Makati, taga roon yung kanyang business partner dati or business partner pa rin. And pero ang nag-serve hindi pulis ng Makati, hindi pulis ng QC or kung ano man ang technicalities niyan. Pakinggan natin mamaya si Sir Jonathan Morales, ipapaliwanag niya, okay, sa susunod na discussion. Pero papanoorin natin, pakikinggan natin maya-mayang konti kung ano at bakit bigla siyang inaresto, no? Alamin natin ng konti yung ganap. Also, yun nga po, miyembro siya ng EDSA Friday Group. Isa ang EDSA Friday Group sa mga grupo, hindi man malaki, pero isa sa mga naunang bumaba sa EDSA. Lalo na nung November 26 kung saan biglang buhos ang tao. Again, bakit ba biglang bumuhos ang tao nung Martes? Kami kasi EDSA Friday, every Friday nandyan. Bakit naging EDSA Tuesday? Yun po, kapag katapos na si VP Sara ay patayan ng ilaw sa lower house or sa House of Buwayas, pinatayan ng mga kongresista ng ilaw doon, ang pangalawang pangulo, walang ilaw, walang electric fan, walang aircon. Kesyo, ganun daw ang kanilang protocol para hindi naman magkaroon ng sunog or emergency. Diyos ko po, ang bastos ng mga buwisit na mga buwayang kongresista sa Vice President natin. Kaya huwag kayong magtaka kung bakit bumuhos ang mga Sara Duterte supporters dyan sa EDSA. Nagalit na ang taong bayan. Plus yung panggigipit nila kay Pangulong Duterte, nauna pa nga yun kaysa kay VP Sara. Yung si Pangulong Duterte halos alas 12 na ng gabi doon sa hearing, no? Gustong-gusto nila na ginigisa ang dating Pangulo at pinagbabalakan niyang i-contempt. Yung executive secretary or kanang kamay ni VP Sara si Attorney Zulaika Lopez nag-hysterical na, parang nagkaroon na ng problema sa baka sa puso 'yon, 'di ba? Na ospital na nga, plus si VP Sara pinatayan pa ng ilaw doon. Okay, galit na galit si VP Sara. Kaya ang taong bayan bumaba Martes, hindi na nakapag-antay ng Biyernes. Alam ng mga grupong yan, siguro kahit maliit na grupo lang ang EDSA Friday Group, tuwing Biyernes nandyan kami
Panata namin yan. Lagi namin sinisigaw, ito ang tamang lugar, ito ang tamang lugar. Nagyayayaw-yaw na yang sina Channel 167, sina former PIDEA Agent Morales, na yan ang tamang lugar. The last resort, the last frontier ng mga Pilipino. Diyan pupunta ang mga Pilipino kung gusto nilang matapos na ang pagnanakaw, ang abuso, ang kasamaan ng mga nakaupo sa gobyerno. Hindi liwasan, hindi Veterans Hospital, hindi Batasan Complex or yung House of Representative, hindi Luneta. EDSA, 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 EDSA. Paulit-ulit na panawagan yan ng EDSA Friday Group. Sumali na nga ako dyan, sumama na nga ako dyan. Dahil nilaglag ni Pebos, iniwanan ni Pebos ang grupong yan, kaya ako napasali. As one of the vloggers. Pero si Nelson po, yan, nasa picture. Si Channel 167, siya yung... Teka, mag-open lang ako ng live niya, maybe. Siya yung isa sa mga nauna dyan. One time, yung mga vlogger, no, pasintabi again, hindi ko naman intention na batikusin ang isang grupo. Okay ba signal natin, mga kuya? One time, ang mga vloggers na pumupunta sa EDSA, pinagsabihan ng isang malaking grupong, huwag kayong pumunta dyan, huwag nyong samahan yung grupong yan, huwag kayong pumunta sa EDSA. Yung mga ano pa, yung mga kaunti pa lang kami, mga buwan ng September yata, yun, October. No, November kasi ang buhos ng tao sa EDSA eh. Pero nung mga panahon na konti lang kami, may isang malaking grupo, pinagbawalan nila ang lahat ng mga vloggers na sumama sa EDSA. Kaya ang nangyari, dalawa lang kami ni Channel 1, oh my God, bangag talaga. Ang hayop na adik na sumisinghot ng pulveron, di ba? Bangag, bangag, bangag. Dapat mong marinig yan sa bibig ng taong bayan. Oh. So, after na pinagbawalan ng isang malaking grupo ang lahat ng mga vloggers na gustong-gustong pumunta ng EDSA kasi naiintindihan na rin ng mga vloggers na ito talaga ang tamang lugar. Yan ang tamang lugar. May historical significance yan. No? Diyan sa EDSA, nasipa ng taong bayan ang dalawang mga abusadong leader at ngayon ang another abusadong leader ay anak pa nung naunang nasipa. In fact, yung pamilya niya may trauma sa EDSA. So, yan ang tamang lugar. Ipinagsisiksikan, ipinangalandakan, di ba? Pinipilit naming instill sa lahat. Yan ang tamang lugar. And eventually, pagpatak ng November 26, naintindihan ng tao, ng karamihang tao, na wala na tayong pag-asa, EDSA na lang. Nasa EDSA ang pag-asa. Okay? Kaya biglang buhos ang tao dyan. O ngayon, iniimbestigahan nila sino ang promotor ng EDSA, ganyan-ganyan. Siyempre, ang EDSA Friday Group, June pa lang, pabalik-balik na dyan. Nung pinagbawalan ng isang malaking grupo ang lahat ng mga vloggers, kasi yung mga vloggers na yan, sama rin ang sama sa mga event ng malalaking grupo. Dalawa kami ni Nelson or ni Channel 167 ang natira sa EDSA. Dalawa kami nagtsatsagang mag-live dyan. Right? Alog-alog nga kami dyan eh. Pero never kong naalalang umabsent si Channel 167. So, miyembro siya ng EDSA Friday Group. Kaya siya siguro ikukulong ngayon at hanggang Sabado nandyan sa kulungan, sa QC, at Linggo siguro baka papigain yan. Kung hindi man lasunin, huwag naman sana. Kaya magtatanong tayo, bakit ang style nila, bakit parang ganyan ang playbook ng mga demonyo, ng mga ahas at ng mga buwaya? Ginawa na po nila yan kay Dr. Rowena Burden. Naalala nyo yung doktorang taga Cebu? Ikinulong, Biyernes din hinuli, Biyernes sinerve yung warrant. Kaya naman niya magbayad ng bail, ng piyansa. Pero dahil Biyernes isinerve yung warrant, hindi nakapagpiyansa, nakulong ng Sabado at Linggo. Nakalaya ng Lunes, pag-uwi sa kanilang bahay, ilang araw lang, patay. Oh, hindi nakakatawa yan. Patay si Dr. Rowena Borde ng Cebu. Binabangga nun yung wakwak ng Cebu. Politikong kaibigan ng babaeng ahas sa Cebu. Binabangga ni Dr. Rowena Burden. Ganyan ang kanilang playbook. Mukhang ganyan. Oh, bakit nila tinarget ang isang maliit na vlogger? Ang dami-dami nilang vloggers
na puwedeng targetin mga kilala na kapag yumawyaw at nag-live sa EDSA maraming Pilipino ang makakapanood, maraming Pilipino ang magigising, ang kamalayan, 'di ba, na dapat nang itigil ang mga pagnanakaw at ang paglala ng droga sa Pilipinas kasi sindikato ang mga nakaupo. Okey? Oh. So, bakit gano'n? Hindi naman malaking vlogger. Tinarget nila kasi miyembro ng EDSA Friday Group, paaaminin nila 'yan, baka 'pag hindi umamin lalasunin. Oh, kaya ikaw kapatid, Nelson or Channel 167, mag-ingat ka diyan. Huwag kang kakain ng pagkaing ise-serve sa'yo, parang awa mo na, huwag kang iinom ng tubig, tingnan niyo yung mga ventilation baka mamaya biglang umusok diyan, may pampaalam niyo na. 'Di ba? Mag-iingat ka kapatid. Mukhang ika'y kung hindi ka man lasunin or kung ano man ang gawin, betsinin, baka ika'y pigain, baka mamaya i-torture ka, paaminin ka sino ang promotor ng rally sa EDSA. Oh, sino ang taong nasa likod nyo? Again po, ako na ang magsasabi sa inyo, ay feeling ko pinaghihinalaan talaga nila si VP Sara. Or si Pangulong Duterte ang nagpababa ng mga tao diyan sa EDSA. Di ba sabi ng malaking grupo, walang basbas ni Pangulong Duterte yung pagbaba ng tao sa EDSA? Yung malalaking grupo hindi sumasama sa amin sa EDSA, di ba? Yung pinakamalalaking grupo ng mga maka-Duterte, hindi sumasama sa amin sa EDSA. Dahil wala nga raw basbas si Tatay Digong. Oh, huwag nyo nang i-torture yung taong yan, wala kayong mapipiga kay Nelson. Dahil hindi ito back up ni VP Sara, yung pagtitipon ng tao sa EDSA, kusa yan, kita nyo naman, pangitang-pangita. Hindi ginastusan. Walang magandang stage, walang pa-LED, walang malalaking sound system. Basta na lang ang mga taong nagdala ng kanilang megaphone, may dala-dalang mga campaign paraphernalia or mga ano ba yan, yung mga banner nila at mga tarpaulin, kinumpis ka naman yata ng mga pulis. Wala na eh. So hanggang kailan nyo to titiisin mga kababayan? Hindi ba't dapat lahat tayo ay bumaba na sa EDSA? Magsama ng mga kaibigan, magsama ng mga mahal sa buhay, kamag-anak, tuwing Biyernes. Dahil huwag kayong mag-alala. Tuwing Biyernes lang naman, ilang Biyernes na lang naman bago matapos ang taong ito. Dahil nararamdaman ko, mangyayari ngayong buwan ang pinakamalaking rally dyan sa EDSA. Tiyagain nyo na. Bumalik kayo ng bumalik tuwing Biyernes at salamat po ulit sa mga Mawinians na pumupunta dyan sa EDSA. Ang dami nyo, pasensya na kayo, hindi ako nakakapagpa-picture sa inyo pero at least nagbe-message nga yung iba sa inyo, Mawi, pumunta kami doon dahil nanawagan ka, ganyan-ganyan. Salamat po ng marami. Salamat din ng marami sa mga vloggers na niyayaya nila ang mga tao, ang kanilang mga manonood na pumunta sa EDSA. Kailangan na tayo magsama-sama, kailangan na tayo ng mga kababayan natin na wala pa ring alam, lalo't sila'y nanonood laang sa mga mainstream, sa mga TV networks, no, na mga ewan ko ba't ang babait na nila ngayon. Ay anti-Marcos sila dati. Mukhang nabusalan na. Corrupt media na ang mga media sa Pilipinas. Wala na kayong aasahan kundi mga vloggers lang. Ikukulong pa. Ano ang dapat nating gawin? Paabutin pa ba natin to ng election next year? Patatapusin pa ba natin ng hanggang 2028 ang bangag na yan? At ang kanyang asawang ahas? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.